Inulit ni Pangulong Donald Trump ang kanyang reklamo tungkol sa NATO pagkatapos ng closed-door meeting kasama ang Secretary General ng alyansa na si Secretary Mark Rutte noong Miyerkules para sa mga talakayan na inasang naglalayong pawiin ang galit ni Trump sa alyansang militar sa digmaan sa Iran. Bago ang pribadong pagpupulong, iminungkahi ni Trump na ang US ay maaaring isalang-alang ang pag-alis sa transatlantic na alyansa matapos na hindi pansinin ng mga miyembro ng NATO ng mga bansa ang kanyang panawagan na tumutulong habang epektibong isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, isang malagang daloy ng tubig sa Persian Gulf na nagpapataas ng presyo ng gas. Ang Republican President ng US ay nagkaroon ng mainit na relasyon kay Rutte ilang taon na ang nakakaraan at hanggang sa kasalukuyan at ang pagpupulong ay dumating pagkatapos ng US at Iran noong huling bahagi ng Martes ay sumang-ayon sa isang 2 linggong tigil putukan na kinabibilangan ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ang nascent ceasefire ay tinamaan matapos sabihin ni Trump na pasasabugin niya ang mga power plant at tulay sa Iran na nagbabanta ng isang buong sibilisasyon ang mawawala ngayong gabi. Mas maaga noong Miyerkules kinilala ng White House Press Secretary na si Caroline Leavitt na tinalakay ni Trump ang posibleng pagkala sa NATO. Ang Kongreso ng US noong 2023 ay nagpasa ng batas na pumipigil sa sinumang presidente ng US na tangkang kumala sa NATO nang walang pag-aproba nito. Si Trump ay matagal ng kritiko ng NATO at sa kanyang unang termino ay iminungkahi na mayroong mahing autoridad sa kanyang sarili na umalis sa alyansa na itinatag noong 1949 upang kontrahin ang banta ng Cold War na idinulot ng Soviet Union sa seguridad ng Europa. Ang pinakabuod ng pangakong ginawa ng 30 mga bansang membro nito ay isang kasunduan sa pagtatanggol sa isa't isa kung saan ang pag-atake sa isa ay itinuturing na pag-atake rin sa kanilang lahat. Ang tanging pagkakataon na na-activate ito ay noong 2001 upang suportahan ang Estados Unidos sa kalagayan ng mga pag-atake noong September 11 terrorist bombing sa New York at Washington. Sa kabila nito, nagreklamo si Trump sa panahon ng kanyang war of choice sa Iran na ipinakita ng NATO na wala ito roon upang magbigay ng suporta para sa US. At noong Miyerkules, tila nagalit din siya sa paninindigan ng NATO sa Greenland, isang semi-autonomous na teritoryo ng miyembro ng NATO na Denmark. Pinilit ni Trump ang kontrol ng US sa Greenland noong unang bahagi ng taong ito bago umatras pagkatapos ng pakikipag-usap kay Rutte. Hindi malinaw kung hamunin ng administrasyong Trump ang batas na nagbabawal sa isang pangulo na kumala sa NATO. Nang may pasa ang batas, ipinagtanggol nito ang kasalukuyang kalihim ng estado ni Trump na si Marco Rubio na noong panahong iyon ay isang senador mula sa Florida. Hiwalay na nakapagpulong si Rubio kay Rutte noong Miyerkules ng umaga sa Departamento ng Estado bago ang pag-uusap sa White House. Sa isang payag, sinabi ng Departamento ng Estado na tinalakay ni na Rubio at Rutte ang digmaan sa Iran kasama ang mga pagsisikap ng US na makipag-ayos sa pagwawakas sa digmaan ng Russia at Ukraine at pagdaragdag ng koordinasyon at pagbipat ng pasanin sa mga kaalyado ng NATO.